Nagulat ang walang kwentang ama nang matuklasan na ang anak niyang babae na dati mahina at walang kakayahan. Hindi lang sa isang suntok ay nabali ang kasinlaki ng mangkok na pamalo, kundi napatalsik pa ng ilang metro ang katulong na may bigat na 100 kilo. Paano siya biglang natuto ng martial arts? Ang galing naman. Paano ko malalaman? Ang totoo, ang babae ay dating Special Forces agent mula sa 21st century. Dahil sa pagtataksil ng isang pinagkakatiwalaan habang nasa misyon, pinili niyang makipagpatiwakal kasama ang traidor. Hindi niya inaasahan na sa susunod na sandali, ang kaluluwa ng babae ay mapupunta sa sinaunang panahon. Nakita niya ang walang kwentang ama na kasabwat ang masamang madrasta, na pinipilit ang dalaga na magpakasal sa isang lumpong prinsipe. Labis siyang naawa sa sinapit ng dalaga lingid sa kanyang kaalaman, pagkasabi niya noon. Ang kanyang kaluluwa ay sumanib sa katawan ng dalaga, kaya't nangyari ang eksena sa simula. Nakita ng ama ang anak na ito na pamilyar ngunit estranghero. Agad siyang nanginginig na pinag-ayos at pinagbihis ang babae, sinasabing malapit nang dumating ang binatang ikakasal para sunduin siya. Naisip ng babae ang malagim na sinapit ng orihinal na may-ari ng katawan, at agad nanumpa na ipaghihiganti ito. Kaya't sinabi niyang ang dapat magpakasal sa prinsipe ay ang kanyang ate. Yamang ayaw niyang magpakasal sa lumpong prinsipe at gusto niyang ako ang pumalit sa kanya. Kung gayon, ibigay sa akin bilang dot ang mga ari-arian ng aking ina noon nang marinig ito ng ama, agad itong nagalit. Dapat malaman na ang dating ito ngayon ang bumubuo sa lahat ng yaman ng mansyon ng punong ministro, agad niyang sinabi sa babae. Nawawala ang listahan ng dot ng iyong ina. Hindi inaasahan na sa susunod na sandali, inilabas ng babae ang listahan ng dot. Sa madaling salita, kung hindi ilalabas ang dot, huwag siyang asahang papalit sa pagpapakasal. Para mapapayag ang babae na pumalit sa kanyang anak na magpakasal sa prinsip hindi nagtagal, nagbihis na ang babae at handa ng ikasal. Ngunit napansin niya na hindi personal na dumating ang binatang ikakasal para sunduin siya, kundi maging ang kanyang ama ay walang inihandang maghahatid sa kanya. Ang eksenang ito ay agad pinagbulungan ng lahat nang marinig ito ng babae. Sa galit ay sinipa niya ang maliit na bato sa lupa patungo sa isang nagmamasid, na agad tumanggal sa 2 ngipin nito sa harap. At ang eksenang ito ay lihim na nakita ng bantay ng prinsipe, agad siyang bumalik sa palasyo upang ipaalam ito sa prinsipe. Naghinala pa siyang ang babae ay isang especially iyang ipinadala ng mansyon ng punong ministro. Nang marinig ito ng prinsipe, agad niyang hinangaan ang tapang ng babae. Agad siyang nagbihis ng kasuotang pangkasal at lumabas sa pintuan, nagbabalak na harapin ng maayos. Ang babaeng ito na walang pakundangan hindi inaasahan. Habang naghihintay ang babae sa silid pangkasal, dahil sa labis na pagkabagot, naisip niyang tanggalin ang korona sa kanyang ulo. Hindi inaasahan, aksidente niyang nasugatan ang kanyang kamay at tumulo ang dugo sa jade pendant na nasa sahig. Sa susunod na sandali, ang babae ay napadala sa espasyo sa loob ng jade pendant. Nagulat siyang matuklasan na ang espasyo sa jade pendant ay hindi lamang ang kanyang laboratorio noong 21st century, kundi mayroon ding walang katapusang bukal ng mahiwagang tubig. Nang makita niyang hindi lamang siya nakakalabas-masok sa espasyo, kundi kaya rin niyang ilabas ang mga bagay mula roon. Agad siyang nakaisip ng paraan para ipaghiganti ang orihinal na may-ari ng katawan, kaya kinabukasan, sumakay siya ng karwahe pabalik sa mansyon ng punong ministro. Inakala naman ng kanyang ama na kasama ng prinsipe ang babae sa pagbabalik bisita, kaya't magalang siyang sumalubong sa pintuan. Hindi niya inaasahan na ang babae lamang ang mag-isang bumalik. Agad niyang naisip na disiplinahin ng anak. Nais mo pa akong saktan? Saktan mo ako, sige, saktan mo ako, sige. Pag-isipan mong mabuti, ako ngayon ang Dingwang Shizifei. Kahit kilala kita, ang kamaukong ito ay hindi kakilala. Nang makita ito ng madrasta, wala siyang nagawa kundi tiisin ang galit at sinabing, yamang nakabalik ka na. Kung gayon, mananghalian ka muna bago ka bumalik. Nang marinig ito ng babae, inutusan niya ang mga bantay na bago mananghalian. Walang sino mang papayag ang lumapit sa kanyang silid, samantala, siya mismo ay lihim na pumunta sa kaban ng yaman ng mansyon. Sa isang pitik lang ng daliri, nilimas niya ang lahat ng kayamanang matagal nang itinago ng kanyang ama. Kapag nalaman nila ang tsismis, siguradong magiging kapana-panabik na iulat na sa emperador. Ngayon, handa na ang lahat, kulang na lang ang huling hudyat. Kapag naalis na ang mansyon ng Prinsipe Ding, makakatulog na ng mahimbing si Ginoo. Mababawi rin ang dating dinala niya. Nakita ito ng babae